Bilang isa sa pinakamalaking metropolis sa bansa, ang Davao City ay patuloy na lumalaki at lumalawak sa mga tuntunin ng populasyon, ekonomiya at lalo na sa mga pagunlad na infrastruktura. Nitong mga nakaraang taon, partikular sa panahon ng administrasyon ni dating Pamulong Rodrigo Duterte, naging sentro ng atensyon ang Davao City para sa investment at big-ticket projects. Ang mga malalaking proyektong ito, maliban sa pagbibigay ng maasahan na epektibong infrastruktura para sa mga tao, ay tiyak na magdadala sa pagunlad ng Davao City sa mas mataas na antas. Kaya sa video na ito, amigo, ay ating tuklasin ang 5 sa kapanapanabik na proyektong pa-infrastruktura na itatayo sa lungsod ng Davao na inaasahang mapapaunlad palalo sa nasabing lungsod sa lalong madaling panahon. Ano-ano ba ang mga proyektong ito para sa Davao City? At magkano ba ang magiging halaga ng mga nasabing proyekto? Yan ay ating alamin. Nasa pinakauna sa ating listahan ay ang Davao Samal Bridge. Sa groundbreaking ceremony na ginanap noong Oktubre ng taong 2022, ang pinakahintay na Samal Island at Davao City Connector Bridge Project ay isa sa pinakapanapanabik na pagunlad na infrastruktura na dapat abangan sa Davao Region. Ang 23 billion pesos na Davao Samal Bridge Project ay makakaakit ng mga investor na handang magbigay ng negosyo, trabaho at maging turismo. Kapag natapos na ang tulay nito ay tutulong ito na paunlarin ang potensyal na pang-ekonomiya ng Davao City at Icacos. Gayon din ang pagpapahusay ng access ng mga residente nito sa trabaho, edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan. Gayon pa man, ang proyekto ng Davao Samal Bridge ay nababalot din ng kontrobersya, habang ang mga tagapagtaguyod ng kapaligiran ay nanawagan para sa muling pag-aayos ng tulay upang mailigtas ang siglo ng gulang na Paradise Reef na masisira kapag nagsimula na ang konstruksyon. Sa kabila nito, ang proyekto ay nakahanda na magsimula ng mga gawaing sibil sa unang quarter ng taong 2023 at inaasahang matatapos ito sa taong 2027. Ang SIDC Bridge ay isang two-way 4-lane bridge na may haba na 3.8 kilometro na may mga landing site na matatagpuan sa Samal Circumferential Road sa harap ng Costa Marina Beach Resort sa Barangay Limao sa Icacos at Ar Castillo Daang Maharlika Junction sa Davao City. Ang ikalawa naman sa listahan ay ang improvement sa Francisco Bangoy International Airport o ang Davao International Airport. Maasahan ng mga Davaoenyo at ng mga turista, kapwa Pilipino at dayuhan, ang mas malaki at mas magandang Davao International Airport sa inaarap habang isinasagawa ang mga plano para sa pagsasaayos ng 20 taong gulang na transport hub. Sa budget na 1 billion pesos mula sa Department of Transportation, ang pag-aayos ay palalawakin ang gusali ng terminal ng pasahero na mula sa 25,780 ay magiging 64,800 square meters na ito at tataas ang kapasidad ng paliparan sa 15.5 milyong katao. Ang pagsasaayos nito ay papatupad sa taong 2024. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na ang Public-Private Partnership Scheme para sa upgrade, expansion at operation ng airport ay isinaalang-alang. Sa kasalukuyan, naglaan ang DOTR ng 75 million pesos para sa feasibility at master plan na pag-aaral para sa nasabing proyekto. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay ang HPBS o High Priority Bus System. Sa mga nakalipas na buwan, kapansin-pansin na ang pampubliko nagko-commute ay nakakaranas ng kahirapan sa pag-uwi at kadalasang na-stranded dahil sa kakulangan ng mga pampublikong sasakyan na magagamit sa mga peak hours na araw. Kaya upang masolusyonan ito, ay isinusulong ngayon ng pamunuan ng lungsod ng Davao ang pagbuo ng isang high-priority bus system, isang big-ticket modernized bus system project na nakikita bilang tagapagligtas ng lumalaking problema sa pampublikong transportasyon sa Davao City. Sa mga interconnected na serbisyo ng bus nito sa 626 kilometrong road network na nagtatampok na 5 depot at 3 terminal, ang HPBS ay magdedecongest sa mga lansangan at magbibigay ng karagdagang opsyon sa transport para sa mga Davaoenyo. Ang HPBS ay may kakayahang maghatid ng 800,000 pasahero bawat araw kapag nakumpleto na ito, na mahusay na isinasama hindi lamang sa mga provincial bus kundi pati na rin sa Mindanao Railway Project.
Ang unang 500 unit ng proyekto ng HPPS ay magsisimulang magbid ngayong taong 2023, habang ang target na petsa para sa pagpapatupad ay nakatakda sa Abril ng taong 2024. Ang ikaapat naman sa ating listahan ay ang Davao City Bypass Construction Project. Ang bahagyang pagbubukas ng kauna-unahang long-distance mountain tunnel sa Pilipinas na Davao City Bypass Tunnel ay asahan ng mga Davaoenyo sa pagsapit ng taong 2024. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang partial opening ng unang 10.7 kilometrong gitnang bahagi ng tunnel ay magkakaroon ng North Portal sa Barangay Wahan at South Portal sa Barangay Matina, Biao. Ang unang bahagi na may paunang halaga na 13.23 billion pesos ay kinabibilangan ng isang 4-lane road na 7.9 kilometro, 3 tulay kabilang ang Davao River Bridge at 2 underpass at overpass at 4 na at-grade intersections. Ayon kay Department of Public Works and Highways Senior Undersecretary Emil Sadain, na pina-fast track na nito ang pagtatayo ng Road Mountain Tunnel sa 4 na lugar ng North at South Portal. Ang kabuuang 45.5 kilometrong bypass road na mayroong 2.28 kilometro mountain tunnel ay makabuluhang bawasan ang oras sa paglalakbay sa pagitan ng Turil and Davao City at Panabo City sa Davao del Norte, na mula sa karaniwang 2 oras ay magiging 49 na minuto na lang ito. Ang ikalima naman sa ating listahan ay ang Davao City Coastal Road. Isa pang big ticket na proyekto na naglalayong napagaan ng transportasyon sa Davao City ay ang pagbuo at pagbubukas sa publiko ng unang seksyon ng Davao Coastal Road mula Bago Playa hanggang Tulip Drive sa Davao City na inaasahan ngayong Marso o Abril ng taong 2023. Ang bahaging ito ng Coastal Road ay inaasahang makakabawa sa mabigat na kondisyon ng trapiko sa kahabaan ng MacArthur Highway at Diversion Road. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of Public Works and Highways sa Davao Region na ang natitirang konstruksyon para sa unang bahagi ng Coastal Road ay ang koneksyon ng Barangay Talumo at Matina Playa sa pamamagitan ng Playa Bridge. Bukod sa pagbabawas ng pagsisikip ng trapiko, ang Davao Coastal Road ay nagtatampok din ng 5.5 hektaryang seaside ng Bago Playa Esplanade bilang isang pangunahing leisure park para sa mga Davaoenyo. Kasama sa Esplanade ang iba't ibang recreational at physical fitness amenities tulad ng bicycle, jogging lane, skate, dog park at maging playground. Amigo, ano masasabi mo sa mga proyektong ito para sa lungsod ng Davao? Tuloy-tuloy na kaya ang pag-unlad sa nasabing lungsod? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito.